Hello mga idol! Welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Habang nakatayo sa harapan ng dambuhalang hukbo ng mga Blade Arm Mantis ay patuloy na nagliliwanag ang mga nakakamatay na sandata ni si Chen at Gong Ting, ang matinding dilaw na kuryente mula sa armas ng ating bida at ang nagbabagang talam ng sugatang binata ang tanging nagsisilbing liwanag laban sa kadilimang bumabalot sa buong kuweba. Sa hindi kalayuan ay tahimik pa ring nagmamasid ang misteryosong Panginoon ng mga demonyo na nababalot ng puting tela, habang nakakakilabot na nagliliwanag ang nag-iisa nitong rosas na mata na tila sinusuri ang kanilang bawat galaw. Sa sandaling iyon ay mabilis na nagbago ang presensya ni si Chen habang unti-unting nagliliwanag ng kulay ginto ang kanyang mga mata na sinabayan ng malalakas na kuryenteng patuloy na dumadaloy sa kanyang buong katawan, bakas ang matinding kumpiyansa at determinasyon sa seryosong mukha ng ating bida bago niya kalmadong ideklara kay Gong Ting na siya na mismo ang baalang humarap at tumapos sa Panginoon ng kuweba. Agad namang tinutulan ni Gong Ting ang mapangahas na plano ng ating bida dahil bakas sa kanyang dagwang mukha ang matinding pag-aalala. Seryoso nitong pinaliwanag kay si Chen na hindi kailanman uubra ang naisip nito dahil imposibleng manalo sila sa ganitong sitwasyon, habang nakatingin sa nakakakilabot na anyo ng Panginoon ng kuweba na patuloy na naglalabas ng misteryosong liwanag mula sa nag-iisa nitong rosas na mata ay tuloy-tuloy na ipinahayag ni Gong Ting ang kanyang pangamba. Ramdam na ramdam umano niya na ang antas ng lakas ng halimaw sa kanilang harapan ay malayo sa pinagsamang kakayahan nilang dalawa. Idinagdag pa ng sugatang binata na maaaring hindi lamang B-rank ang kalaban kundi baka umabot na ito sa mas mapanganib na A-rank, at dahil sa napakalaking agwat ng kanilang lakas ay mabilis na nilingan ni Gong Ting ang mga nakahandusay at walang malay na sina Sato Outa, Kaiyu, at Ivan. Pilit niyang ipinaunawa kay si Chen na ang tangi na lamang nilang pag-asa upang makaligtas ay ang agarang paglikas kasama ang kanilang mga kasamahan bago pa mahuli ang lahat. Nakatalikod si Chen habang patuloy na dumadaloy ang matinding kuryente sa kanyang katawan at tahimik niyang pinagmamasdan ang dambuhalang kalaban sa kanyang harapan. Kalmado niyang inamin na sadyang napakahirap ng kalabanan ng Panginoon ng kuweba na ito. Ngunit sa kabila ng matinding panganib ay seryoso niyang ipinaliwanag kay Gong Ting na dapat sana ay nagpadala na ng saklolo ang Empire Guild Raid Team sa mga oras na ito. Idinagdag pa ng ating bida ang isang nakakagimbal na katotohanan na kaya walang dumarating na tulong ay dahil tuluyan ng sumara ang mga lagusan ng pugad ng demonyo upang ikulong silang lahat sa loob. Pagkarinig sa mga binitiwang salita ni si Chen ay biglang nanlaki ang mga mata ni Gong Ting dahil sa matinding pagkagulat. Bakas ang kaba at pagkalito sa mukha ng sugatang binata habang hindi makapaniwalang napatanong kung totoong nakasara na ang mga pintuan palabas ng nakakakilabot na lugar na iyon. Pagkatapos ng nakakagulat na pahayag na iyon ay muling ibinaling ni si Chen ang kanyang seryosong tingin sa dambuhalang kalaban. Sa sandaling iyon ay nagbago ang kulay ng kanyang mga mata at nagliwanag ito ng matinding asol na tila ginagamit ang isang pambihirang kakayahan upang suriin ang Panginoon ng kuweba. Ngunit sa halip na detalyadong impormasyon ay isang malaking question mark lamang ang lumitaw sa system window sa ibabaw ng nakatalukbong na kalaban, na nagpapahiwatig na hindi ganap na mabasa ang tunay na antas nito. Sa isipan ng ating bida ay tahimik niyang tinimbang ang mabigat na sitwasyon, at napagtanto niya na kung talagang umabot na sa A-rank ang halimaw na nasa kanilang harapan ay tiyak na kapantay na ng lakas nito ang nakakakilabot na Phantom Spirit Lion King na nababalot ng purpurang enerhiya at nagtatago sa pinakailalim na bahagi ng pugad ng mga demonyo. Habang malalim na nag-iisip si Chen ay biglang bumasag sa katahimikan ang matinis na hiyaw ng isa sa mga dambuhalang Blade Arm Mantis. Walang pag-aatubiling tumalon ang nakakakilabot na halimaw sa ere at mabilis na sumugod patungo sa kinaroroonan ng ating bida habang iwinawasiwas ang matatalim nitong karit. Hindi naman nagpatinag si Chen at buong tapang na sinalubong ang malakas na pag-atake ng kalaban gamit ang kanyang nagliliwanag na kapangyarihan. Sa susunod na sandali ay malakas na nagsalpukan ang matalim na braso ng halimaw at ang nakakapasong dilaw na kidlat na bumabalot sa kamao ng ating bida dahilan upang magkalat ang matinding kislap at enerhiya sa buong paligid. Habang patuloy na nakikipagpalitan ng mabibigat na hampas si Chen laban sa mabangis na insekto ay biglang sumigaw ng buong lakas ang sugatang si Gong Ting upang magbigay ng isang seryosong babala sa kanyang kasama. Buong lakas na nakipaglaban sina si Chen at Gong Ting upang pigilan ang sunod-sunod na pag-atake ng mga mababangas na halimaw, gamit ang kanyang nagliliwanag na sandatang gawa sa kidlat ay walang awang pinabagsak ng ating bida ang isang kalaban.
habang mabilis namang umatake mula sa ibaba ang sugatang si Gang Ting upang tagpasin ang isa pang insekto na agad nagpasiklab ng berdeng dugo sa malamig na lupa. Ngunit sa kabila ng kanilang matagumpay na pagdepensa ay tila walang katapusan ang pagdagsa ng mga kalaban. Dahil mula sa dilim ay sabay-sabay na sumugod ang isang malaking kawan ng mga nagwawalang blade or mantis habang nagpapakawala ng mga nakakabinging hiyaw na may kasamang panlilisik ng kanilang mga rosas na mata, habang patuloy na pinagmamasdan ng walang humpay na paglapit ng dambuhalang hukbo ay mababakas ang labis na kaba sa isang mukha ni Gang Ting. Seryoso nitong ipinaalala kay si Chen na gaano man sila kalakas ay tiyak na matatalo at lalamunin din sila ng buhay kung patuloy nilang haharapin ang ganitong nakakakilabot na dami ng mga halimaw. Upang patunayan na hindi pa sila tuluyang talo ay mabilis na itinaas ni si Chen ang kanyang kanang kamay habang isang malakas at nagbabagang gintong kuryente ang namuo sa ibabaw nito. Walang pag-aatubiling pinaganya ng ating bida ang kanyang pambihirang kakayahan bilang isang lightning assassin at inilabas ang isang nakakamatay na atake na tinatawag na lightning blade. Sa isang iglap ay lalong nagliwanag ang kanyang mga gintong mata at buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang braso paarap. Kasunod ng agresibong galaw na ito ay ang mabilis na pagbulusok ng napakaraming matatalim at higanteng espada na purong gawa sa matinding kidlat patungo sa kawan ng mga kalaban. Habang tahimik na nakaluhod at nagmamasid ang sugatang si Gang Ting sa kanyang likuran. Walang awang tumama ang mga ipinukol na espada ng kidlat sa kawan ng mga blade or mantis, at sa isang iglap ay sunod-sunod na natusok ang mga dambuhalang halimaw dahilan upang magsitalsikan ang kanilang berdeng dugo sa hangin, ngunit hindi pa doon natatapos ang agresibong opens iba ng ating bida dahil mabilis niyang pinaganya ang isa pang malakas na kakayahan na tinatawag na Divine Flash. Binalot ng mas nakakabulag na gintong liwanag ang buong katawan ni si Chen habang inihahanda ang sarili para sa isang napakabilis na pag-atake. Sa susunod na sandali ay tila naging isang matalim na kidlat si Chen na mabilis na humagupit sa gitna ng hukbo ng mga kalaban, at dahil sa kanyang pambihirang bilis ay walang nagawa ang mga halimaw kundi tanggapin ang bawat malakas na hampas habang nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan sa ere. Habang pinagmamasdan ng walang awang pagpaslang ni si Chen sa kawan ng mga halimaw ay hindi napigilan ni Gang Ting na mamangha at pagpawisan dahil sa labis na gulat, halos hindi makapaniwala ang sugatang binata sa kanyang nasasaksihan habang tahimik na nagtatanong sa kanyang isipan kung paanong naging posible ang ganitong klaseng galawan. Batid ni Gang Ting na ang mga assassin ay likas na may mababang pisikal na lakas kaya naman isang napakalaking dahado para sa kanila ang mapalibutan ng napakaraming kalaban sa iisang lugar. Ngunit habang patuloy na nagliliwanag si Chen sa gitna ng madugong labanan at mabilis na nakikipagsalpukan sa mga dambuhalang karit ng mga insekto ay napagtanto ni Gang Ting ang isang nakakabilib na katotohanan, kakaiba ang ating bida dahil ang bawat mabilis na tira at malakas na atake nito gamit ang kanyang nagliliwanag na sandata ay perpekto at eksaktong tumatama sa mga kritikal na bahagi ng katawan ng mga kalaban dahilan para agad silang mawasak. Walang tigil ang agresibong pag-atake ni si Chen at sa isang iglap ay malakas niyang hiniwa paitaas ang isang dambuhalang blade or mantis gamit ang kanyang matalim na sandatang kidlat. Kasabay ng nakakabulag na kislap ay agad na bumulwak ang maitim na dugo mula sa nawasak na katawan ng kalaban. Hindi pa man nakakabawi ang iba pang halimaw ay mabilis na tumalon sa ere ang ating bida at nagpakawala ng sunod-sunod na hagupit ng gintong enerhiya na tumagos at pumaslang sa kawan ng mga insekto sa ibaba. Habang pinagmamasdan ng walang humpay na pag-ulan ng nakakamatay na kidlat ay lalong namangha si Gang Ting. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang napagtanto na ginagamit ni si Chen ang kanyang pambihirang bilis at perpektong teknik upang punan ang kakulangan nito sa pisikal na lakas. Nanlaki ang mga mata ng sugatang binata habang patuloy na pinagpapawisan dahil ang kasalukuyang bilis na ipinapakita ng ating bida ay sadyang lampas sa kanyang inaasahan. Patuloy ang malupit na pagpaslang ni si Chen habang nagmistulan siyang isang nakakabulag na gintong anino na walang awang humahagupit sa kalagitnaan ng ere. Sa bawat mabilis na pagdaan ng ating bida ay kasabay nito ang pagguhit ng mga nakakamatay na linya ng kidlat na tuluyang umihiwa at nagpapasabog sa mga dambuhalang katawan ng mga blade or mantis. Sa pagkakita sa napakabilis at walang palyadong galawan na ito ay halos hindi makahinga si Gang Ting sa labis na pagkamangha. Sa kanyang isipan ay pilit niyang pinoproseso na ang bilis at kakayahang ipinapakita ngayon ni si Chen ay umabot na sa mapanganib na antas ng isang A-rank. Dahil sa nasaksihang lakas ng ating bida ay unti-unting nagbago ang aura ng sugatang si Gang Ting. Mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang nagliliwanag na espada habang inihaharap ito sa kanyang madugong dibdib. Bakas ang panibagong pag-asa at nagliliyab na determinasyon sa kanyang mga gintong mata.
At sa pagkakataong ito ay buong kumpiyansa siyang naniwala na sa wakas ay mayroon na talaga silang tunay na tsansa upang manalo sa nakakakilabot na laban na ito. Habang unti-unting nabubuhayan ng pag-asa ang sugatang si Gang Ting ay tila hindi naman nagustuhan ng Panginoon ng Kuweba ang walang awang pagpaslang ni si Chen sa kanyang kawan, biglang binalot ng isang nakakakilabot at madilim na purpurang aura ang dambuhalang anyo ng misteryosong halimaw habang ang nag-iisa nitong rosas na mata ay lalong nanlisik sa tindi ng galit, pilit na inilabas ng kalaban ang kanyang puot at inihayag na masyado nang nakakainis ang mga nangyayari sa kanyang harapan. Sa susunod na sandali ay malakas na idineklara ng halimaw ang pagpapagana ng isang pambihirang kakayahan na tinatawag na Ultimate Enhancement. Kasunod nito ay isang matinding alon ng purpurang enerhiya ang mabilis na kumawala mula sa kanyang katawan na agad bumalot sa lahat ng mga natitirang Blade Arm Mantis sa paligid. Sa isang iglap ay nakatanggap ng nakakagimbal na pagtaas sa kanilang pisikal na lakas at tibay ang mga nakapalibot na insekto, at kasabay ng pagliliwanag ng kanilang mga katawan ay ang muling pagbangon ng mas nakakatakot na panganib para kila si Chen at Gang Ting. Kasunod ng nakakakilabot na pagpapalakas ng kalaban ay bumungad sa harapan ni si Chen ang isang dambuhalang anino na ganap ng nababalot ng umaapaw at madilim na purpurang enerhiya. Bahagyang nagulat ang ating bida habang seryosong pinagmamasdan ang mas nakakatakot na anyo ng halimaw na tila naging mas mabagsik at mapanganib dahil sa matinding aura nito. Mula sa dilim ay mariin at galit na nagbanta ang Panginoon ng Kuweba na walang pag-aatubili nitong dudurugin at hihiway ng pino ang katawan ng ating bida. Ngunit sa halip na umatras nang makita ang panlilisik ng rosas na mata at pag-amba ng matalim na karit ng kalaban ay mas lalo pang pinakawalan ni si Chen ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap ay binalot ng mas nakakabulag at sumasabog na gintong kidlat ang buong katawan ng ating bida habang mahigpit nitong hinawakan ang kanyang nagliliwanag na sandata upang buong tapang na salubungin ang paparating na panganib. Mabilis na ibinagsak ng dambuhalang kalaban ang matalim nitong karit patungo sa lupa dahilan upang sumabog ang makapal na alikabok sa paligid, ngunit bago pa man ito tumama ay mabilis nang nakatalon pataas si Chen habang patuloy na nababalot ng matinding kuryente. Habang nasa kalagitnaan ng ere ay buong lakas na iwinasiwas ng ating bida ang kanyang dalawang nagliliwanag na sandata pababa, at sa isang iglap ay nag-iwan siya ng mga nakakamatay na linya ng gintong kidlat na walang awang humiwa sa madilim na katawan ng insekto, habang pinagmamasdan ang nakakakilabot na salpukan mula sa ibaba ay lalong tumindi ang tensyon sa madugong mukha ni Gang Ting na kasalukuyang nakahawak ng mahigpit sa kanyang nagliliwanag na espada, bakas ang matinding pag-aalala at determinasyon sa kanyang matalim na tingin habang malakas niyang sinabihan si Chen na magpakatatag at patuloy na kumapit sa gitna ng nakamamatay na laban. Bilang tugon sa sigaw ni Gang Ting ay mas lalo pang pinatindi ni si Chen ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap ay tuluyan na siyang binalot ng isang nakakabulag na gintong liwanag na nagpaigting sa kanyang seryoso at walang takot na ekspresyon. Mula sa itaas ay buong bilis na bumulusok pababa ang ating bida habang walang humpay na nagpapakawala ng mga nakakamatay na hagupit ng kidlat. Hindi na nagawang makaiwas ng mga dambuhalang halimaw habang ang mga matatalim na linya ng gintong kuryente ay malupit na humiwa at nagpira-piraso sa kanilang mga anyo. Dahilan upang magkalat ang maitim na dugo at tuluyang mawasak ang mga sumugod na insekto sa ilalim ng kanyang nagliliyab na kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanyang mabilis na pag-atake ay isang dambuhalang halimaw ang palihim na sumugod mula sa kanyang likuran habang nanlilisik ang mga rosas na mata nito. Hindi nagpadala sa gulat si Chen dahil sa isang iglap ay mabilis siyang umikot at inihampas ang kanyang kumikinang na sandatang kidlat patungo sa kalaban na tila hindi makapaniwala sa kanyang pambihirang bilis. Bago pa man makaganti ang insekto ay walang awang pinaulanan ito ng ating bida ng sunod-sunod na malalakas na hiwa, at sa bawat kislap ng kanyang gintong espada ay tuluyang nawasak ang katawan ng halimaw habang nagkalat ang berdeng dugo nito sa buong paligid. Ngunit hindi pa man nakakahinga si Chen ay isang nakakabinging etenggal ang biglang pinakawalan ng isa pang dambuhalang Blade Arm Mantis na muling sumugod sa kanya. Nanlilisik ang mga nagliliwanag na rosas nitong mata habang buong lakas na inihampas ang malaking braso nito patungo sa ating bida. Mabilis namang iniharang ni si Chen ang kanyang sandatang gawa sa kidlat upang salagin ang mabigat na atake dahilan para sumabog ang matinding liwanag at enerhiya sa kalagitnaan ng kanilang salpukan. Dahil sa pambihirang lakas na nakuha ng halimaw ay tuluyang natulak pa atras si Chen mula sa malakas na banggaan, pilit niyang ibinaon ang kanyang mga paa sa malamig na lupa upang pigilan ang puwersa ng pagbulusok habang patuloy na kumikislap ang mga gintong kuryente sa bakas ng kanyang dinaanan.
Habang unti-unting humihinto mula sa malakas na pagkakabulusok patalikod ay seryosong pinakiramdaman ni si Chen ang kalagayan ng kanyang mga kalaban, pinagpapawisan ang ating bida habang patuloy na dumadaloy ang gintong kuryente sa kanyang katawan, at sa kanyang isipan ay malinaw niyang napagtanto na ang mga pinalakas na halimaw sa kanyang harapan ay nagtataglay na ngayon ng kapangyarihan na halos pumantay sa mga B-rank na nilalang, habang pinagmamasdan ang naglalakihang anyo ng mga blade or mantis na nababalot ng madilim na aura at nanlilisik ang mga rosas na mata ay napansin din niya na naging mas makapal at mas matibay ang panlabas na baluti ng mga ito. Dahil sa nakakagimbal na pagbabagong ito ay batid ni si Chen na hindi na niya basta-basta matatamaan ang mga kritikal na bahagi ng kanilang mga katawan tulad ng ginagawa niya kanina, kaya naman habang mahigpit na nakahawak sa kanyang nagliliwanag na sandatang kidlat at nakatayo sa gitna ng makapal na usok ay mabilis na nag-isip ang ating bida ng panibagong paraan kung paano niya tuluyang wawasakin ang matigas na depensa ng mga nakapaligid na insekto. Habang malalim na nag-iisip si Chen ng panibagong paraan upang basagin ang matigas na baluti ng mga kalaban ay biglang umalangaw ang isang malakas na sigaw mula sa kanyang likuran, buong lakas na nagpasalamat ang sugatang si Gang Ting sa ating bida. Sa susunod na sandali ay binalot ang buong katawan ni Gang Ting ng isang naglalagablab at umiikot na apoy habang mahigpit nitong hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay upang maghanda para sa isang malakas na atake. Kapalit ng labis na pagtaas ng kanyang pisikal na lakas ay ang sabay-sabay na pagbaba ng kanyang stamina, speed, elemental power, spirit, at luck tulad ng ipinapakita sa mga babalang lumitaw sa paligid niya, puno ng kumpiyansa at nagliliyab na determinasyong ipinahayag ni Gang Ting na binigyan siya ni si Chen ng higit pa sa sapat na oras upang maipawn ang kanyang matinding kapangyarihan, dahil sa napakalakas na enerhiyang biglang kumawala ay bahagyang napalingon at nagulat si Chen habang pinagmamasdan ang nagbabagang anyo ng kanyang kasama.